Sunday night nga ay malaki ang problema namin. Wala pong nagluto. Nagsuggest ako kay Jay, sabi ko ako na lang magluluto. Ano ba gusto niya? Ginisang sardinas, ginisang corned beef, nilagang itlog o pritong itlog. Kasi nung tanghali naman beef naman yung kinain namin, di ba nag-samjay nga nung tanghali. Baka kakakusawa sila sa baboy o sa manok, kaya sabi ko yung delata na lang. Sabi niya, huwag kang makialam. Huwag kang gagalaw sa kinatatayuan mo. Huwag naman kung makialam magluto. At siya na lang na magluluto. Sabi ko, ako na kayo nag-offer kasi siya yung nagluto ng tanghali. Siya yung nagawa ng sinamjay nila. Syempre, nung gabi, nakita ko nakahiga, baka inaantok na or pagod. Bihira namang mauwi dito ng ilang araw kasi nagpapa-check up siya nung sa braso niya. Nag-offer ang lola mo na magluto. Ayaw akong paglutuin. So, ang ending po, siya pa rin ang nagluto. Kahit corned beef lang, ay siya na daw ang magigisa. Walang tiwala sa luto ko. Pag naman mga ganyang gisa-gisa lang, kaya ko yan. Madali naman tandaan yan. Pero sabi niya, siya na lang daw. Nakita ko kanina nung hinihiwa niya yung kamatis. Tinatanggal niya yung gitna, yung bilog, yung buto. Kaya din ba guys, tinatanggal niya rin yung buto pag magluluto kayo. Kasi yung mga video ko nung nakaraan yung kay tita, hindi niya tinatanggal yung buto. Pero siya tinatanggal niya. Pero siguro optional naman yun. Kung gusto mong isama or ayaw mong isama, nasa sa inyo na po yun. So ayan po, hiniwan na niya yung sibuyas at bawang at yung kamatis para sa kanyang pagigisa. Kung ako magigisa naman ito, sibuyas bawang lang Saka hindi ko na siguro lalagyan ng kamatis. Ganon din yun, talo-talo na rin yun. Pag ginisa mo yun, masarap din yun, diba? After niya maghiwa ng paggisa, nakakita siya ng celery sa ref. Lalagyan na nga rin daw niya ng celery para mas lalong masarap. Hiniwa niya yung tangkay, saka yung dahon. So, ayan po yung spam. Hiwain na din po niya at isasama niya sa paggisa yata yung spam Hiwain daw niya ng pa-cubes-cubes para naman maiba. Hindi yung palaging ang luto pritong ganyan na nga lang daw. Sinalang na nga niya yung kawali dyan. Naglagay ng konting butter. At naglagay din siya ng olive oil. Konting olive oil lang naman yung nilagay niya. And then, pag mainit na, mahihuhulog na niyang... Balik na siya mag-isa Pag nagigisa siya, inuuna niya yung sibuyas Ako palaging bawang Kasi tita palaging bawang. So anyway, magsasama-sama rin naman daw dun yun. Kahit anong mauna, basta meron lahat yung sangkap na yun. So, yan po. Piniflip na naman niya. Medyo lumayo ako dyan ng konti kasi baka talsikan ako At nilagyan nga din niya ng red wine. Gusto yata kaming malasing ni Re. Hindi ko alam ba't nilagyan ng red wine, pero pampalasa dito yun Pag naman daw naapoyan na yun mawawala din yung niya, yung alcohol content. Anyway, red wine lang naman yun. So, ayan po. Niluluto niya mabuti yung sibuyas at bawang. Yung halos madurog na nga. And then sa kanya nilagay yung kamatis. Yung kamatis din, din, parang niluto niyang mabuti. Yung lutong-luto as in malambot na malambot. Next siyang nilagay yung celery at yung bell pepper. Meron parang kaprasong bell pepper dun sa rep. Sinama na rin pala niya yun. Hindi ko na napakita sa video nung hinihiwa Mabilis kasi maghiwa yan. Hindi ko minsan inaabutan Ayaw kasi magpa-video niya. So ayan po, hinahalo niya ulit. Ayan, halos madurog na nga. At nilagyan pa ulit niya ng konting olive oil. Anyway, healthy naman daw ang olive oil. And next niyang hinulog yung spam na hiniwa niya kanina. Ayan, kala ko kanina piprito muna niyan sa kayo hulog. Oh, so ayaw pala niya nung gano'n, yung nadadry daw yung spam pagka yung piniprito pa. Akala ko kanina simpleng corned beef na igigisa lang. Nilagyan pa nga ng spam para daw maiba naman. After 1 to 2 minutes, hinulog na rin niya yung corned beef. Nung napansin niya kasi yung spam medyo namumula-mula na, hinulog na niya yan, yung corned beef. May nakita din siya nga pa ng kanina yung siling labuyo. Nilagyan niya ng 2. Sabi ko nga baka hindi makain ng mga bata. Sabi naman ni Kyrix, sanay naman daw siya sa maanghang, wag lang masyadong maanghang. So ayan po, nilagyan na niya ng paminta. Yan po yung ginagamit niyang pampalasang sangka palagi, paminta lang at saka asin. Hindi po siya gumagamit ng magic sarap. Hindi siya gumagamit ng betchin. Nung nakita niya na medyo nagda-dry, kinuha niya yung butter, naglagay siya ng mga 2-3 kayod sa kutsara. Matigas kasi yung butter kaya hindi masyado makuha. Almost luto na nga daw yan. Ang bango-bango. Nilagay na niya yung mga dahon ng celery sa ibabaw at hinalo-halo. Iba nga yung amoy niya parang isang rekado na sa handaan yung amoy. Sabi ko, ba't hindi amoy corned beef? Pag nagluluto ka ako ng corned beef, alam mong corned beef yung niluluto ko. Pero ito kasing kanya, marami kasing diba, yung sahog na nilagay. Siguro kaya na iba yung amoy niya. Bango.
Mukhang masarap. Ayan po, nilagay na rin niya yung sibuyas na... Naghiwa kasi siya ng sibuyas na panibago yung hindi niya niluto para daw fresh yung nasa ibabaw. Healthy rin po yung sibuyas, kaya okay lang na madami. Habang nagbi-video nga ako, sabi sa akin ni Lakay Rix ay mag-ready na nga daw ako ng plato at rice sa mesa. Kasi nagugutom na nga daw sila. Dati-rati kapag yung kainan na, halimbawa, maghahain na si tita, napakahirap tawagin po ng dalawang bata na yan para pakainin. Sa kay Rix. Tatabahin mo yung point. Yun lamang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.